Okay guys, merong pinadala sa atin. This is from Magic Shine. So, meron tayong mga bagong ilaw na magagamit natin for our rides. So, we have here the Simi 50 magnetic tail light. This is one of their new products. I'm familiar with the Magic Shine. So, meron tayong ginagamit dati. Gusto ko lang i-share sa inyo. So, I have this CBL 1600 and napakaganda nitong ilaw na to. Ayan. Ito, I bought this. I have actually two of these. Yung isa nandun sa bike ng anak ko, ginagamit niya pagka nagbabike siya. So, this one, ginamit ko to sa iba kong mga long rides na inabot ako ng hating gabi or nag-start akong magbike ng madaling araw. And I am very much satisfied with the performance of this light. Now, meron tayong panibagong mga lights. This one, the Simi magnetic tail light. And we have here the new Hori 900. Yan. So, gusto kong i-share sa inyo ang mga ilaw na to. Pero syempre, disclaimer lang, hindi ko to ni-request sa kanila. They contacted me at it's up to me kung papaano ko i-share itong video nito. They don't have any control about the video na i-share ko sa inyo at ang i-share ko sa inyo makakaasa kayo na magiging fair at kung ano yung totoong naging experience ko sa paggamit ng mga ilaw na to. So first, unbox lang muna natin at gagamitin natin tong ilaw na to para sa ating upcoming ride. Okay guys, eto na yung Hori 900 na unbox na natin siya. Ano yung nasa loob? Siyempre, the unit itself, the Hori 900. Tapos yung mga different attachment niya na magagamit natin sa different bikes or different applications. Tapos, what I like about this, USB-C na. Kahit hindi natin dala to, marami tayong mga charger na gumagamit na ng USB. Tapos, they also provided the Allen key. So, try natin ikabit, no? So, ito, ang masasabi ko, since I'm using a Wahoo, naka-design itong Hori 900 para sa Garmin. So, ayan. Pero, they provided other attachment naman. So, ang maganda rito, we have this na ilalagay natin sa ilalim. Papakita ko sa inyo. Kasi, ako rin, dito ko rin kasi nilalagay yung dati nilang ilaw. Ayan, dito ko rin siya nilalagay. Mas gusto kong nasa ilalim yung ilaw para mas naka-center siya at kitang-kita ko yung road. Okay guys, ayan. Ina-attach na natin siya. So, ito yung ating Hori 900. So, kabit na natin. Nice! Ang ganda, di ba? Excited akong gamitin to. Alam niyo bakit, guys? Kasi, imagine, nasa ilalim lang siya. Hindi siya ganong ka-bulky. Perfect dun sa setup natin na ito na nakakabit sa ilalim ng ating handlebars. Okay guys, papakita ko na rin sa inyo, no? Pinalitan natin ito from Wahoo attachment, pinalitan natin ng Garmin. Pwede mo na siyang gamitin directly using this Garmin mount. So, pagka kinabit mo siya, ayan, ayan. I just want to show you na napaka-versatile nitong device na to. Pinag-isipan talaga nila na pwede mong magamit ito sa iba't ibang head unit. Okay guys, pinalitan na natin ito ng Garmin. So, lagay natin siya. Ayan. Magagamit pa rin natin yung Wahoo natin kasi ito pwede mong palitan itong top attachment. So, ayan na. Okay. So, ready to turn on na siya. Yun. Yun nga lang, ang masasabi ko lang, mas gusto ko pa rin talaga yung nasa ilalim kasi
mas aero siya, no? So, para sa akin, hindi ko nagagamitin yung ganitong setup. Pero, okay na din na meron siyang replacement para magamit mo yung versatility ng device. Kung anong meron kang head unit, pwede mo pa rin siyang magamit. Okay guys, habang charge natin yung ating Hori 900, let's unbox the Simi 50. This is the Simi 50. So this is a magnetic tail light. Ang maganda rito, regardless if your seat post is round, you can use this. Or flat, you can also use this. But if your seat post is aero, syempre, meron silang pinadalang ganito. Ito yung gagamitin mo kapag ka ang seat post mo is aero. Gaya nung sa ating road bike. Doon sa isa nating gravel bike na round, yung seat post niya, ito yung gagamitin natin. Pwede rin ito doon sa mga flat, yung mga disc shape na seat post, pwede rin ito yung gamitin mo. Okay, charge muna natin yung Simi 50 Pro para magamit natin kinabukasan. Charging na rin, syempre, yung ating Hori 900. Okay, here are the sample of the lights nung ating tail light. So, meron siyang flashing. Tapos, pwede rin siyang i-on ang naka-solid lights. Pwede rin mas mabagal ng kaunti. Depende sa'yo kasi ang maganda rito sa Magic Shine, meron siyang customization by downloading the app. Meron siyang application sa iOS as well as the Android. Once you downloaded the application, madali lang naman eh. Very user-friendly siya eh. Ayan o, search nyo lang yung device, i-add nyo. Pagka-add nyo, pwede na kayong mag-customize. Ayan, example, SOS for emergencies. Pwede nyong i-drag to 50%. Lalakas ng konti yung ilaw. Bali, nagpa-flash siya ng SOS. Tapos, pwede kang mag-add ng another. Ito, yung flashing mode naman. Ayan o, you can do it or on 50%. Gaya nyan. So, nagpa-flash na din siya. Or other customization na magagawa natin. The following day after the unboxing of this unit, tinest ko agad ito eh. So meron tayong ni-ride na long ride na alam kong aalis kami ng medyo madilim pa at maaari kaming umuwi ng madilim na. So we ride out early in the morning and then nakabalik kami bandang evening na. Nag-ride out kami dun sa KDR Adventure Camp about 5:45 AM. Tapos, I leave this real light, yung Simi 50 Pro, na naka-on all throughout our ride. So, tingnan nyo guys, oh. Meron pa akong natirang 2 bars. Ito namang Hori 900. Ginamit ko siya from 5 PM hanggang 7 ng gabi bago siya tuluyang namatay. Pero take note, I leave this on na nandun sa pinakamataas na settings. So, pwede pa nating matipid yung battery nito. Pero ang maganda rito, sakop na sakop niya yung daan, kitang-kita niya yung daan at sakto lang yung kanyang liwanag na hindi naman makakasilaw dun sa mga kasalubong natin. Okay guys, based on my experience using this Hori 900 and siyempre yung Simi 50 Pro, I can say na if you're doing a multi-day ride, pwede na rin kasi it will last more or less 2 hours. Pwede mo pang ma-prolong kapag titipirin mo siya if you're going to use the flashing or if you're going to use the low light, no? Pero pagka full light, based on my experience, nasa more or less 2 hours. And I think it's very decent na rin kasi naka full light naman eh. Yung kumbaga yung pinakamalakas na settings. Pero with regards sa Simi 50, 12 hours mahigit eh naka-turn on yung aking tail light at meron pang ilang bars na natira. So, ibig sabihin, kahit magdamag kang mag-ride, importante, meron kang tail light, eh, you'll survive. Pero, again, for the Hori 900, siguro pwede siya yung aabutin ka lang ng gabi, tapos magkapahinga ka, so you can charge if you're going to use this
on your multi-day ride. With regards naman sa capabilities niya at yung kanyang versatility, yan ang maganda. Magagamit mo siya doon sa iba't ibang bike computer mounts. And then, yung CME 50, magagamit mo rin siya sa mga aero seat post at doon sa mga flat seat post, D-shaped seat post, or mga round seat post. So yun mga kapadyak, sana po nakatulong ang video ito kung naghahanap kayo ng maayos na ilaw para sa inyong mga rides. So ano pa ang hinihintay nyo mga kapadyak? Since it is Black Friday sale, starting today, November 20 up to December 1, Magic Shine will be giving away around 50% off sa kanilang mga products sa iba't ibang mga ilaw nila. And they will also give around 30% discount dun sa mga bago nilang mga lineup ng ilaw gaya ng Hori 900 at saka CME 50 Pro. So ilalagay ko na lang po sa description box yung link. Sa Amazon, you can also search it. Pero para mas madali, nandito po sa description box. Sige po mga kapadyak, maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta. If you like this content, please give it a thumbs up. At kung di po kayo nakasubscribe, please do subscribe at my YouTube channel. Ride safe, stay healthy. God bless you all. Cycling Chef po.